Ang sinasabi ni Boying Remulla, huwag kayong magreklamo na nagde-deliver ng maleta sa panahon ni Presidente Marcos dahil nagsimula yan sa panahon ni Presidente Duterte. Ako po ay pinasisinungalingan ko na nagkaroon ng kahit anong delivery sa maleta. Pero yung sa sinabi ni Ombudsman Remulla, parang inaamin niya, totoo, nagkakabigayan, nagkakaroon ng delivery ng maleta, pero nagsimula yan sa panahon ni Tatay Duterte, ni Tatay Digong. Well, unang-una sa batas, dahil ito'y intel, chismis lang yan. Yan ay hindi pa pinasumpaan ng kahit sino. Samantalang ang mga Marines nag-execute na ng notaryadong dokumento na isang public document na po pwedeng maging dahilan na para sila ay mapatawa ng parusa ng pagkakakulong kung sila ay nagsisinungaling. So walang ganyang notaryadong affidavit ang binibigay nitong sinasabi niyang impormante. Pangalawa, ano ang relevance nun doon sa katotohanan na nakasaad sa affidavit ng mga 18 Marines? Yan ay immaterial, irrelevant doon sa mga sinasabi nila na nag-deliver sila ng mga mali-malitang mga basura sa mga korap na tao sa gobyerno dahil ang sagot lang ni Boying Remulla, kung korap ang Marcos administration, korap din ang Duterte administration. Ang gaya nga sinabi ko nung una, para bagang inaamin niya na korap ang Marcos administration. Pero ako naman, bilang dating tagapagsalita ni Tatay Digong, ay pinasisinungalingan ko na mayroong naging ganyang delivery ng mga maleta sa panahon ni Tatay Digong. Attorney, regarding naman po dun sa comment na ni Boying Remulla, ni Ombudsman Boying Remulla, na meron daw nung nakaraan pa. So, nung time pa daw ni Pangulong Duterte, meron ng nahatira na maleta. Ano po masasabi niyo dito? Well, ang sigurado ko, bakit wala ako natanggap? So ako'y nasasaktan ng loob. Bakit hindi ako natakban? Hindi ako nakatanggap ng kahit anong maleta? Ako palaging nakasalang araw-araw na ginawa ng Diyos at akong ginigisa ng media dyan, no? Dahil ako ngayon boses ng Administrasyong Duterte. Siguro siya nakatanggap. So, Boying, pahingi naman dyan, no? Di ba? Huwag mo naman suluhin yan. Nakatanggap ka na pala dati. Lalong mas marami ka natanggap ngayon dahil talagang limpak-limpak ang mga na-deliver dito mga Marines na ito. Pero attorney, would you consider that na relevant yung kung nakatanggap ba ay noong panumpa ni Pangulong Duterte, may nangyayari na o ngayon? Importante ba yun o anong pinapatunayan nun? Lokohan nga po yan Kasi ang dapat natin tinitignan kung totoo nga ba yung sinabi ng mga Marines. At marami naman talagang bagay-bagay na po pwedeng ma-verify. Yung mga addresses, yung mga larawan, yung mga helicopter, mga eroplano. Yan ang dapat tignan. At ang dapat gawin ngayon is imbestigahan nga yung kanilang mga sinabi at parusahan at tignan talaga kung sinong dapat makulong ng panghabang buhay dahil sa pagpandarambong galing nga sa kaba ng taong bayan. Hindi po pwede yun na magnanakaw kayo dyan sa gobyerno. Ang sagot, magnanakaw din kayo. Well, una-una, no? Wala naman pong naniniwala doon sa sinasabi nila na nagkaroon ng lantarang korupsyon sa panahon ni Presidente Duterte. Dahil ang problema ko nun talaga as spokesperson, paano ma-explain kung bakit yung mga pinakamalalapit pa kay Presidente sa panahon ng kampanya at sa gabinete ang unang-unang natanggal sa mga posisyon. At wala pa nga napapatunayan, pinapatanggal na ni Presidente Duterte dahil ng kanyang patakaran. Even a whiff of corruption ay sapat para masibak sa pwesto isang opisyales sa gabinete ni Tatay Digong. Ngayon, sinasabi na ng mga mandurugas talaga yung mga taong sa gobyerno, imbis na imbestigahan at tignan kung dapat nga bang tanggalin dito mga korap dito sa gobyerno, ang sinusupil pa at ang dinidiin ay yung mga nagsasabi ng katotohanan at nagtumatayo at nagbibigay ng testigo para nga po mahuli ang mga korap na yan. Attorney Roque, si Coach Oli po. Yes, Coach. Ang pinakamaingay ngayon na balita ay patungkol dito sa maleta. At nakikita natin yung sinabi ni Boying at itong ginawa ng NBI na si Director Matibag, no? Ipaliwanag nyo, attorney, sa mga katulad kong hindi abogado, ito ba'y parang inaamin ni Boying na pwedeng magamit na mayroon talagang confirm na may bigayan ng maleta. Doon naman sa NBI, yung legality po na parang nag-iimbestiga sila ng non-crime. Kasi ang iniimbestigahan nila yung mga mga 18 Marines, hindi nila mapatawag yung subject ng krimen kung hindi yung
nagsiwalat ng krimen. Well, tama ka dyan, Coach. No? Kasi parang sinasabi ni Boying Remulla, huwag kayong magreklamo na nagde-deliver ng maleta sa panahon ni Presidente Marcos dahil nagsimula yan sa panahon ni Presidente Duterte. Ako po ay pinasisinungalingan ko na nagkaroon ng kahit anong delivery sa maleta. Pero yung sa sinabi ni Ombudsman Remulla, parang inaamin niya, totoo, nagkakabigayan, nagkakaroon ng delivery ng maleta, pero nagsimula yan sa panahon ni Tatay Duterte, ni Tatay Digong. No? So kalokohan po yan dahil unang-una, hindi ko alam kung siya talaga ay naging kabahagi ng gobyerno nung panahon ni Tatay Digong dahil nung ako'y nasa Kongreso, 17 Congress, wala naman siya sa Kongreso noon. No? So hindi ko alam kung bakit may nalalaman siyang bigayan ng maleta na gaya ng sinasabi niya. Pero that is in effect po, talagang an indirect admission na may katotohanan itong lantarang korupsyon at pagdideliver ng mga mali-malitang mga basura sa administrasyon ni Duterte. Pagdating naman doon po sa 18 Marines, no, sila po ay nagpunta roon bilang mga testigo sa krimen ng plunder. Pero nangyayari, sila ngayon ang iniimbestigahan. Hindi ko alam kung anong krimen ang ipapataw nila o ikakaso nila laban dito sa mga Marines, pero pwede po yung incitement to sedition dahil napakababa naman ng parusa para labang sa perjury at ang sigurado ko, gusto nilang ikulong ng matagalan para mapatahimik yung mga Marino na yan. So yung mga testigo ngayon ang lumalabas, sila ang iniimbestigahan samantalang dapat yung mga tao na sinisiwalat nila na mga korap sa gobyerno ang dapat imbestigahan ng NBI. Attorney, si paring RJ po. Alam naman natin Yes, na RJ. yung sinasabi ni Boying isang malaking kalokohan at walang maniniwala. Sa tingin nyo, bakit niya pa rin yan sinasabi? Bakit dinidikit niya pa rin yan sa mga Duterte? Hindi, ano yun natin yung eksaktong Desperado na, sinabi. kasi- Attorney, Oo. ito yung eksaktong sinabi ni Oo. ni Boying Remulla. Ang eksaktong sinabi niya, meron daw siyang isang intel na hindi daw niya pwedeng pangalanan na nagsasabi na yung isa sa mga images na ginamit nitong 18 Marines ay nung panahon pa ni Alan Lord Velasco. So, hindi daw pwedeng pangalanan itong kanyang nakausap. Ano yung Well- pwede niyong i-connect doon sa tanong ni RJ? Well, unang-una sa batas, dahil ito'y intel, chismis lang yan. Yan ay hindi pa pinasumpaan ng kahit sino. Samantalang ang mga Marines nag-execute na ng notaryadong dokumento na isang public document na pwedeng maging dahilan na para sila ay mapatawa ng parusa ng pagkakakulong kung sila ay nagsisinungaling. So walang ganyang notaryadong affidavit ang binibigay nitong sinasabi niyang impormante. Pangalawa, ano ang relevance nun doon sa katotohanan na nakasaad sa affidavit ng mga 18 Marines? Yan ay immaterial, irrelevant doon sa mga sinasabi nila na nag-deliver sila ng mga mali-malitang mga basura sa mga korap na tao sa gobyerno dahil ang sagot lang ni Boying Remulla, kung korap ang Marcos administration, korap din ang Duterte administration. Ang gaya nga sinabi ko nung una, para bagang inaamin niya na korap ang Marcos administration. Pero ako naman, bilang dating tagapagsalita ni Tatay Digong, ay pinasisinungalingan ko na mayroong naging ganyang delivery ng mga maleta sa panahon ni Tatay Digong. Attorney, sa mga ganyang ginagawa ng isang ombudsman, may kaukulang parusa po ba yan? Kasi ngayon lang ho kasi kami nakakita ng isang ombudsman nakatulad ni Boying Remulla. Well, ang ombudsman po ay isang impeachable officer, no? At isa sa basehan ng impeachment ay ang betrayal of public trust. At sa tingin ko, kung ganyan ang kanyang pamamaraan na pag-iimbestiga, pwede natin matawag yan na pagtataksil sa tiwalang binigay sa kanya dahil ang dapat niya gawin bilang ombudsman talagang siya mag-imbestiga doon sa katotohanan ng sinasabi ng mga Marines. At hindi siya yung magdidismiss dyan na huwag nang paniwalaan yan dahil yan ay puro kasinungalingan labang. Trabaho po niya yun. Siya ang mag-imbestiga. Dapat nga motu proprio, miski walang nagrereklamo. Pero itong mga lumutang na mga Marines, yan ay mga testigo na, mga complainants na at dapat talagang tignan ang katotohanan ng mga sinasabi nila. So dereliction of duty po yan kung hindi niya iimbestiga ng sinabi ng mga Marines at syempre po, no, iskandalo ng tuluyan kung ang mga nagsisiwalat ng katotohanan ang siya pa ngayong kakasuhan. Katulad po niyan, attorney, yung sinasabi niya, binibintang niya na naman sa mga Duterte ang mali-malitang pera na yan. Anong pwedeng mga kasong isampa sa kanya o sakali po?
Well, sa tingin ko po, dahil siya ay impeachable officer, hindi naman siya po pwedeng kasuhan ng kahit anong kaso ngayon na merong parusang pagkakatanggal sa posisyon. Kinakailangan matanggal muna siya. Pero dapat pag-aralan natin kung siya nga ba ay nagtataksil sa kanyang katungkulan, betrayal of public trust, sa kanyang hindi pag-iimbestiga dito sa mga napaka-importanting bagay na isiniwalat nito mga dating mga marino. Ano, limit na lang ako. May personal ba kayo nalalaman tungkol sa nangyayari na to? Ako sa mga maliit na goals? O hindi lang ito nalaman? Well, wala po akong alam ng maleta sa panahon talaga ni Duterte. Dahil alam niyo naman, ilang gabineteng, miyembro ng gabineteng natanggal. Yung sarili niyang tagapagsalita ng kampanya natanggal dahil lamang sa chismis na korap. So ito, chismis pa lang, tinatanggal na ni Tatay Digong. Ito na, may larawan na, may ebidensya na, wala pa rin ginagawa itong gobyernong ito. Pinagtatakban pa. Kasi nga, ang mga nadeliberan, no less than the President himself, no? At mukhang ang problema talaga natin ay hindi lang sa mga miyembro ng gabinete, hindi lang sa mga matataas na mga opisyalis ng gobyerno, ang problema natin yung Presidente mismo. Pangalawang beses nang nadawit ang Presidente rito, no? Unang-una nga, itong mga Marines na nag-deliver sila doon sa Malacanang. Tapos si Zaldico na nagsabi na siya mismo nag-deliver. At siyempre, meron pang mga yung kamag-anak ni dating E.S. Bersamin na di umano ay pinagbigyan nga no ni Zaldico ng pera yung kanilang kubra doon sa 100 billion na insertions na ipinasok ni Presidenteng Bangag noong 2025 budget. No? So lahat yan po ay napakahirap na pasinungalingan na ang sasabihin lang ng ombudsman ay anyway, nung panahon ng Duterte, nangyayari rin yan. Hindi po. Dapat yan tignan kung tama ba yung sinasabi ni Zaldico. At sa tingin ko naman, yung mga sinasabi ni Zaldico ay nagtutugma doon sa mga sinasabi ni Gutesa at saka nitong mga Marines. Attorney, anong masasabi nyo naman po doon sa pag-handle po ng NBI doon sa issue na to, yung kanilang pagsubpina dito sa mga ex-Marines? Well, unang-una, yung NBI na yan, kaya yan naging NBI director dahil sinampahan ako ng disbarment case para sa pulboronic video. Yan ay talagang dati, opisyalis ng Marcos, ng Duterte administration na ang bilis nakalimot, no? At sa lalong mabilis na panahon ay talagang sumubok ng sumipsip dito sa Presidenteng Bangag at naging successful nga among others. Ang pinapakita niyang accomplishment sa kanyang resume yung pagsampa niya ng disbarment case laban sa akin. So ang taong gusto lang makapwesto dahil gusto niyang makinabang sa pwesto, wala namang mabuting gagawin po yan. Hindi ko nga alam kung anong kanyang kakayahan para maging NBI director, no? Dahil ang mga naging trabaho naman niya has nothing to do with the criminal investigation, no? So sa akin, malungkot po dahil yung NBI naman yan, binuo yan ng batas para magkaroon ng patas na investigasyon sa mga krimen kapag ang mga kapulisan mismo ang gumagawa ng krimen. Kaya ang dapat nga pong ginagawa nitong NBI, sila nga ay dapat nangunguna na pag-iimbestiga dito sa katotohanan ng sinasabi ng mga Marines na ito at hindi silang dapat na nanggigipit dito sa mga Marines na ito. Pero sa tingin ko po, nakakalungkot na yung mga testigo ngayon lumalabas silang naiimbestigahan pero hindi ko po alam kung ano pang kasong isasampa ng NBI laban sa kanila. Attorney, si Judea po, no? Ang naratibo lagi ni Claire Castro ay itong si Pangulong Bongbong Marcos ay against talaga sa korupsyon. Kumbaga parang gusto matapos ni Pangulong Marcos ang korupsyon sa Pilipinas. Kung halimbawa, ang nakaupo ngayon ay Duterte administration, bigyan ulit natin ng idea kung paano nila i-handle ang korupsyon. Kung Duterte administration ang nakaupo ngayon, ano sa tingin nyo ang gagawin niya dito sa issue ng mali-malitang pera at issue dito sa sa pagbubulgar ng 18 Marines? Well, una-una hindi ito mangyayari sa administrasyon ni Tatay Digong. Kasi si Tatay Digong hindi magnanakaw. Hanggang ngayon, bago siya kinidnap, nakatira siya sa Bahay Kalapati. Napakasimple ng pamumuhay, no? At makikita mo na hindi talaga nagpayaman sa kanyang posisyon. So, hindi ito po mangyayari sa panahon ni Tatay Digong. Pero noong panahon ni Tatay Digong na na-chismis pa lamang na yung dati niyang tagapagsalita ng eleksyon ay na-involve sa korupsyon, tanggal kaagad. Yung kalihim ng Department of Interior and Local Government na chismis na merong korupsyon, tanggal kaagad. Merong reklamo doon sa naunang Department of Health dahil inkompetente, tanggal kaagad.
So ang Tatay Digong, hindi niya sinasamba ang mga taong na-appoint niya. Kapag hindi talaga sila makagawa ng trabaho at talagang kung sila ay corrupt, tanggal ka agad, sibak ka agad, no questions asked. At siyempre, tuloy-tuloy din ang mga kaso laban sa kanila. Nakalimutan ko pa pala isa, no? Yung isa pang kalihim ng tourism, di ba? Natanggal din yan dahil nga doon sa chismis na meron daw kapabalagan, mga hindi binabayaran mga pinagbibiling mga items sa mga high-end stores, no? So yan pong mga yan, hindi niya sinasanto. Sibak ka agad kapag nagsimula pa lang ang chismis ng kabalastugan. May nakalimutan kayo, Attorney Harry. Yung poverty alleviation, yung tao sa poverty alleviation ng panahon ni PRD. Yung 3 buwan At saka pa lang yung sa ano, posisyon. Yung sargo? Tapos bumiyahe tsaka na ng yung- bumiyahe 7 beses. Oo. Hindi siya poverty alleviation, Hindi ba? ano siya, urban poor. Urban poor. Urban poor siya. PCUP. Urban poor siya na mahilig mag-business class travel. Tanggal ka agad. Kaya ngayon, kita mo, naghihimatok. At talagang naghihimatok at gusto talagang gumante kay Tatay Digong. No? Okay yun eh. Kapal na mukha eh, no? Hindi yun. Well, nga po talaga. Sa panahon ni Tatay Digong, kapag makapal ang mukha ng mga taong gobyerno, ginagamitan ni Tatay Digong ng pambura ng mukha. So ang sinasabi ninyo, Attorney Harry, nung panahon ni Pangulong Duterte, sa budget na meron tayo, sa dami ng proyekto, plus COVID pa niyan, hindi ka talaga pwedeng makapagnakaw ng pera dahil allocated lahat ng budget. Tama ba? Tama po. Sa katunayan, kung maalala nyo, nung kauna-unahang budget na naipasa ng naging speaker si Gloria Macapagal Arroyo, di ba binito ni Tatay Digong lahat ng insertions ng mga congressman. Iyak yung mga yan, takbo yan sa akin sa Malacanang at dahil dati nila akong kasama, no, akala nila may magagawa ko. Ang sagot ko lang, naku, pasensya na kayo. Talagang alam naman ni Tatay Digong kung ano mangyayari dyan sa mga insertions nyo at hindi niya pinayagan. Pero anong nangyayari dito ngayon sa budget na ipapasa sa panahon ng Presidenteng Bangag? Miski wala pa nga numero, fill in the blanks, ay ba'y pinipirmahan na niya bilang isang batas. Huwag natin kakalimutan, ha? Si Tatay Digong lamang ang presidente na nagbito ng mga maanumalyang insertions ng mga congressman. Hindi niya pinalusot yan habang siya ay presidente. Pero bagamat naniniwala ang karamihan na hindi talaga corrupt ang mga Duterte at may nababanggit etong si Secretary Boying or Ombudsman Boying Rimulya patungkol sa delivery din daw ng maleta nung panahon ni Pangulong Duterte. Ikaw ba ay sang-ayon na imbestigahan din yon para sa Hindi ba, fairness? Oo. Lahat yan dapat imbestigahan. Pero simulan niya, yung meron na nagre-reklamo, tumatayong testigo. Dahil ito mga 18 Marines sa ito, tumataruy ng complainants at testigo. Bakit hindi niya simulan yan? Dahil yan, nag-issue na sila ng sinumpaang salaysay, samantalang kanya, informante pa lang na nagtatago pa. Ito lumantad. Sinugal ang mga buhay dahil alam naman natin na lidagay nila sa alanganin ng kanilang mga buhay dahil sa kanilang mga testimonya, no? Dahil pag sila ay naghumarap pa sa hukuman at pinanindigan ang kanilang sinumpaang salaysay, alam natin na yan ay sa law of evidence ay pagpapatunay sa katunayan ng lahat ng kanilang mga sinasabi at babagsak hindi lang ang mga matataas na opisyalis ng gobyerno, kundi ang pinakamataas ng opisyalis, ang presidente mismo, na tumanggap ng basura sa Malacanang mismo na dinala nito mga Marines.